Nagpakalat na naman po ng fake news yung mga minions ni Pacquiao. Ano niya, Mr. Maravillas, yung pinapakalat? Ayan po, si Mr. Sasot, quoting SMNI News, na mali man po ang pakaintindi nila yung balita. Sabi diyan, just in, Korte sa Amerika ibinasura ang mga kasong human trafficking, forced labor at money laundering versus KOGC leader. Abangan ang buong detalye sa SMNI News Blast. Chiniko po sa nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Chiniko po sa mainstream kung ano yung balita tungkol dito sa isang leader ng Kingdom of Jesus Christ. Wala mang ganun na nabanggit na binasura. Baliktad po, mga kababayan, yung pinapakalat nilang istorya. Si MJ Kiambao Reyes. Sabi diyan, OMG, pagkatapos mag-deploy ng Bigong Pilipinas ng 5,000 police officers, maghukay for 17 days at gumastos ang gobyerno ng hundreds of millions of pesos para may maialay sila sa Amerika. Tapos ngayon biglang dismiss na ang mga cases laban kay Pacquiao sa US. Kita ninyo mga kababayan, di ano niya Mr. Maravillas yung katotohanan. Ito po yung report ng mainstream media. Ang report po ng Rappler, Kiki Boloy Associate strikes plea deal, admits role in US fraud scheme. Nakipag-deal po, tapos inamin nga po yung kaso. Paano na-dismiss mga kababayan yung kaso? Inadmit niya. Ito nga, mga kababayan, yung report ng ABS-CBN, Philippine prosecutor to use plea deal of Kingdom of Jesus Christ member versus Kibuloy. O gagamitin nga ng mga prosecutors ng ating bansa. Baliktad po yung pagkaintindi nito mga minions ni Pacquiao at ni Digo. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo, kasi may statement na sila. Ayan galing sa Kingdom, statement from the Kingdom of Jesus Christ. Tinablish ng kanilang page na mahalin natin ang Pilipinas na purveyor ng fake news. Click subscribe muna mga kababayan dito sa ating YouTube channel para lagi po kayong updated sa mga totoong kaganapan. Like and share na rin po ninyo ng ating video at huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Mga kababayan, basagin natin ang pinapakalat na fake news ng SMNI at mga minions ni Pacquiao at ni Maudigs. Ayan 32 minutes ago, pinakalat ng mahalin natin ang Pilipinas. Nandiyan ang picture ni Inday. US drops cases versus KOGC officer. Nagpalabas ka agad po ng statement. Basahin natin. Sabi diyan, now that the US government has decided to drop the cases of money laundering and human trafficking in forced labor, it has filed against her. The Kingdom of Jesus Christ continues to declare its full support for Marisa Dueñas, one of the full-time missionaries of our work in the US, and applauded her courage. Marisa has admitted to violating US marriage laws. In so doing, unwittingly defrauded the US government, but it was all done in her sincerity to the cause of doing good to humanity and her commitment to serving God. She takes full responsibility for the crime she has committed. Kita ninyo, mga kababayan, baliko yung kanilang pag-iisip. Inadmit nga, nakipag-deal kasi, inadmit yung kasalanan. Ibig sabihin, totoo na ginawa niya, mga kababayan. Kasi inadmit. Nakipag-deal. Ang isang akusado po, nakikipag-deal sa korte,
ang purpose niya para mabawasan yung penalty, yung harsher, tinatawag na harsher penalty, mabawasan. Tama po? Yan ang ginawa ng isang leader ng KOGC. So, ibig sabihin na inadmit niya ng balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ang ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, Aleco Bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Yan po mga bagong clients namin. Napakaganda at colorful at napakalinis ng aming gym po. Pati mga foreigners po pumupunta sa amin, mga British tourist po sila dito sa Legazpi. Na-set up na rin po yung aming mga brand new gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas na mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Yung kasalanan, ginawa niya talaga. Tama? So, paano na-dismiss yung kaso? Na-dismiss daw yung kaso. Nabawasan lang yung penalty, harsher penalty, kasi nakipag-deal sa korte. Kaya po, MJ Kiambao Reyes, tapos Mr. Sasot, mali ito po na balita na shiner ninyo na yung Korte Suprema ibinasura na yung mga kaso na human trafficking, forced labor, and money laundering versus KOGC leader. Inadmit nga. Ganon sila mga kababayan. Sa bagay, hindi man natin po ito mga members ng Kingdom of Jesus Christ, hindi na tayo nagtataka kung bakit ganun ang pagkaintindi nila at mahilig silang pumilipit ng kwento. Yung Bible nga po, pinilipit nila yung tagapagligtas na ating Panginoong Jesucristo, pinalitan ni Pacquiao. Mismong turo ng Bible, pinilipit nila. Ito pang kaso sa korte sa US, hindi nila pilipitin. Asa pa kayo na magsasabi sila ng totoo? Yung tinuturo nga sa Bible, hindi totoo. Di ba? Ito yung statement ng KOGC. She also remains loyal to Pastor Apollo C. Kibuloy and will not be working to persecute a KOGC member or full-time missionary. As a spiritual institution working for the spiritual and physical well-being of all peoples of the world, the Kingdom of Jesus Christ remain true to what is stated in the Bible
in Romans 13:1-6, 1-6, whereby we must subject ourselves to those in authority because they were ordained by God. Yan nga yung kino-quote natin na hindi ginawa ninyo. Kasi si Pacquiao, kung hindi pa masukol ng mga pulis, hindi susuko. Tapos nagko-quote kayo ngayon ng Romans 13:1-6. As such, we are submitted to the due process of law as we put our full trust in the orchestration of the will of God in dispensing the justice of heaven. So yan po ang statement ng Kingdom of Jesus Christ. Baluktot po. Baluktot na statement. Misleading. Ngayon, ano yung kwento, mga kababayan? Ito yung kwento ng mainstream. Dito, paniwalaan natin kasi ito talaga yung nangyari. Nakipag-deal po sa husgado. Yan o, Kiki Buloy Associate strikes plea deal. Admits role in US fraud scheme. Yan ang tama na kwento. Inadmit niya, nakipag-deal para bumaba yung harsher penalty. Yung kaparusahan, bumaba man lang. Ano sabi diyan? For Marisa Dueñas, the plea deal is a lifetime. Lifeline. One that might spare her a harsher penalty. Yung mas mabigat na penalty. Para makalibre siya sa mas mabigat na penalty. For Apollo Kibuloy, it is another crack in the once impenetrable armor of his religious kingdom. Kasi nga po, inadmit yung kasalanan, ibig sabihin, nagawa niya talaga yung kasalanan. Inadmit niya nga, bakit another crack laban kay Kibuloy? Kasi ibig sabihin, talagang involved. Kasi ang mastermind nito lahat, mga kababayan, na fraud scheme, ang leader mismo, si Pacquiao. Yan ang malinaw dito. For Apollo Kibuloy, it is another crack in the once impenetrable armor of his religious kingdom. Yan malinaw. Si Marisa Dueñas, yung leader niya, one of the long-trusted administrators ng Kingdom of Jesus Christ, nag-agree siya to plead guilty to charges that she conspired with Kibuloy's group to defraud the US government, nagkipagsabuatan. So inamin niya na nagkipagsabuatan nga siya para i-defraud yung US government. So nag-sign siya ng plea agreement with the US Attorney's Office for the Central District of California noong Monday. Base sa document, mga kababayan, na na-obtain ng Rappler. Yan sabi diyan, the 15-page agreement signed by Assistant US Attorney Gregory Staples, Dueñas and Dueñas lawyer John Littrell laid out the terms. Ano yung mga terms, mga kababayan? A confession of conspiracy. So, kailangan niya mag-confess na talagang may sabuatan in exchange for some measure of leniency. Staples signed the plea agreement kahapon po, October 8, a day after, the other day pala, Tuesday, kasi kuha na ngayon, anong araw na ngayon? Thursday na ngayon. A day after Dueñas had signed it. Si Dueñas po is one of the several Kibuloy associates in the U.S. indicted in late 2021 by a federal jury in California for various criminal offenses including sex trafficking, fraud, and money laundering. She has been identified as an administrator of the Kingdom of Jesus Christ operation and a human resource manager sa Amerika. Dueñas has been charged with conspiring to carry out a marriage fraud scheme used to circumvent the U.S. immigration laws and was linked to activities organized to solicit funds for Kibuloy Church. Two of those indicted, Teresita Dandan and Helen Panilag, were placed on the U.S. Federal Bureau of Investigation's most wanted list along with Kibuloy as early as 2022.
Malabo po yung statement ng SMNI. Malabo yung kwento na pinakalat po ni Mr. Sasot tapos ni MJ Kiambao Reyes. Plus na fake news po. Ayan o. Fake news. Korte sa Amerika ibinasura. Alin dan ibinasura doon? Ang mga kasong human trafficking, forced labor at money laundering versus KOJC leader. Tapos sabi ni MJ Kiambao Reyes, pagkatapos ang mag-deploy ng Bigong Pilipinas ng 5,000 police officers, maghukay daw for 17 days at gumastos ang gobyerno ng hundreds of millions of pesos para maialay sila sa Amerika. Tapos ngayon, biglang dismiss na ang mga cases laban kay Pacquiao sa US. Alin ang na-dismiss na kaso ni Pacquiao? Sabi ko sa inyo, huwag kayong nakikinig sa mga minions po ni Pacquiao at ni Digong kasi napakasinungaling nila. Mahilig po sila magpakalat ng fake news. O ngayon, ano sabi dito sa report ng ABS-CBN? Sabi po dito, yung mga prosecutors natin gagamitin itong plea deal of the Kingdom of Jesus Christ member laban kay Kibuloy kasi nag-plea siya ng guilty. Inadmit yan yung kasalanan. Di lalong napalakas mga kababayan yung kaso laban kay Kibuloy kasi nag-admit na nga yung tao niya. Tama ba? Yan o. Sabi mga kababayan ni Clabano, yung taga-DOJ po, si Clabano, Jose Clabano, unless that is introduced here in our judicial system, it cannot have an official effect anya. Pero dahil nandyan na yan, nasa media na yan, siyempre gagamitin na yan ng ating mga prosecutor. Dahil alam nila na inadmit na po ng isang correspondent or co-accused ni Kibuloy sa ibang jurisdiction. I'm sure they will attempt also to do the same here. Clabano also criticized Kibuloy's recent filing of COC for senator amid his ongoing criminal cases in the US and the Philippines. Isa yung parang challenge sa ating gobyerno at sa gobyerno ng USA na mag-file ng extradition dahil hindi naman po pwedeng maging senador ang isang accused ng human trafficking, especially when there is substantial evidence already to the effect na ganyan talaga ang ginagawa niya. So, if anything, it's just expedited the extradition. Mas lalo pang ang napalakas yung kaso laban kay Kibuloy kasi yung co-accused niya sa Amerika, inadmit na nakakommit siya ng fraud, nakipagdili. Tama ba? Sabi ko sa inyo, huwag kayong nakikinig sa mga kwento ng SMNI, tapos mga nausog vloggers, lahat yan mga sinungaling. Mga uto-uto na lang at mangmang ang mapapaniwala nila mga kababayan unless tanggap ninyo na mga mangmang kayo at uto-uto, di maniwala kayo sa kanila.